Pangalawa, observe His protective hand. Pagmasdan mo mabuti ang pag-iingat sa iyo ng Diyos. Gusto niya na malaman mo na siya ang nagliligtas sa iyo. Pero ang tanong ay, paano ka ililigtas ng Diyos? Sabi sa Deuteronomy 6:24, ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyan tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Ano daw ang sasabihin natin sa ating mga anak? Hindi lang ang kanyang kabutihan, kundi sasabihin natin na dahil sa kanyang kabutihan ay binigyan niya tayo ng kautusan na mag-iingat sa atin upang hindi tayo mapahamak. Na-realize mo na ba na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay paglalagay ng iyong sarili sa kanyang pag-iingat? Sa kabaliktaran naman, ang pagsuway ay paglalagay sa iyong sarili sa kapahamakan. Nais ng Diyos na magdulot ang kautusan niya ng takot sa iyo o ng paggalang sa Kanya. Naiingatan mo na hindi mo masuway ang Kanyang panuntunan. Nais niya maunawaan mo at ng iyong mga anak na ang pag-iingat at kaligtasan mo ay nanggagaling sa Diyos. Narealize ko na marami din akong hindi nasunod sa mga pinapagawa ng Diyos sa akin. At sa tuwing nagko-compromise ako, ay napapahamak ako. Pero sa tuwing sumusunod ako, ay napagpapala naman ako. Kaya sabi sa talata, ay kapag nagkaroon tayo ng takot sa kanyang kautusan, ay sasagana tayo at iingatan. Ang ibig sabihin, ang pagsunod ay blessing. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magpatotoo sa aming mga kamag-anak na bisita. Sabi ko, nung araw, ayoko makibahagi sa Bible study kasi nag-e-enjoy pa ako sa aking mga bisyo at kapag sumama ako sa Bible study, ay baka ipatigil sa akin ng Diyos ang mga bagay na nag-e-entertain sa akin. Pangalawa, ang dami kong sideline at 80% ng kita ko galing sa illegal na sideline. Naisip ko na kapag lumapit ako sa Diyos ay kailangan ko itong isuko. Sabi ko din, lulungkot ang buhay ko kasi si Lord maraming pinagbabawal. Pero by God's grace, hindi niya ako tinigilan at nagpakilala siya sa akin. At nung nakita ko kung gaano ako kamahal ng Diyos, naunawaan ko ang katotohanan na binayaran niya ang lahat kong kasalanan at handa siyang patawarin ako at bigyan ng buhay na walang hanggan. Noong araw na yon ay sinuko ko ang buhay ko sa Panginoong Yesus. Alam mo, kala ko lulungkot ako dahil tinigilan ko ng aking mga bisyo at iniwasan ang mga kaibigan ko na mag-iimpluwensya sa akin. Pero mali pala ako dahil mas nagkaroon ako ng joy. Narealize ko na hindi ako inuutusan ng Diyos na sumunod sa kalooban niya para pahirapan ang buhay ko, kundi gusto niya akong pagpalain. Akala ko noon pag sinuko ko ang aking sideline sa Diyos ay mawawalan ako ng pera. Pero hindi pala ito totoo. Oo, malakas ako kumita. Pero malakas din akong gumastos at mas madalas lagi akong kinakapos. Pero nung mas kumonti ang aking kita, dahil wala na akong sideline, ay mas nakaipon pa ako. Nakapagbigay pa ako sa Diyos at nakapag-ipon pa ako. Grabe, kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, ay iingatan ka niya at pasasaganain. Maaring hindi ka niya payamanin, pero hindi ka naman niya gugutumin. Palagi niyang ibibigay ang iyong pangangailangan. Kaibigan, minsan ba ay nagugulat ka dahil napakalayo na ng pinagdalan sa iyo ng Diyos? At kung iisipin mo ng mas malalim, ang Diyos lang naman talaga ang nag-ingat sa iyo at hindi ito dahil swerte ka. Alam mo, gusto ng Diyos na sabihin ng mga Israelita sa kanilang mga anak na ang dahilan kaya buhay pa tayo ngayon ay dahil sa pag-iingat ng Diyos. Maaaring iniisip mo na ikaw ang nag-iingat sa sarili mo. Pero hindi yan totoo. Kaibigan, hindi mo kayang protektahan ng sarili mo. At hindi mo kayang protektahan ng asawa at mga anak mo. Yes, may mga pag-iingat kang ginagawa sa kanila. Pero may limitation yan. At tanging ang Diyos lang ang talagang makapag-iingat sa iyo at sa kanila. Bakit? Kasi kailangan ang nag-iingat sa iyo at sa mga anak mo hindi natutulog. 24/7 nagmamatsyag sa iyo at meron siyang kapangyarihan. At ito ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi sa awit 121:4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Ano daw description ng tagapagtanggol ng Israel?
hindi natutulog, palaging gising. Ang ibig sabihin ay binibigyan diin dito na inaalala ka ng Diyos at alam niya ang nangyayari sa iyo. Kaya pinapaalala niya sa iyo ang kanyang panuntunan upang maingatan ka niya. Tandaan mo ito, kaibigan, at ituro sa iyong mga anak. Ang pag-iingat ng Diyos ay nangyayari sa isang tao na nananampalataya na makinig at sumunod sa Diyos. Maaring wala kang naririnig na boses mula sa isang anghel, pero meron namang iniwan sa atin ang Diyos. Ito ang Biblia. Nakasulat sa Biblia ang mga babala patungkol sa adultery, alcoholism, greediness, gossip at iba pa. Mababasa natin sa Bible kung paano iiwas sa mga bagay na gaya nito na makakasakit sa atin. At kung nananampalataya ka na makinig at sumunod, ay inilalagay mo ang iyong sarili sa protection ng Diyos. Sa kabaligtaran naman, ay sinusuong mo ang iyong sarili sa kapahamakan kung hindi ka tatalima sa sinasabi sa iyo ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, imaginein mo halimbawa si Satan na isang aso na nakatali sa isang bakuran. Sinugod ka niya nung makita ka, pero buti na lang at may tali siya. Hindi ka niya maabot. Tapos, nakita mo ang hangganan lang ng kaya niyang abutin. Kaibigan, imagine mo na nilagay ka ng Diyos sa isang lugar na hindi ka kayang abutin ng dyablo. Tapos, sa paligid ng aso ay maraming karatula na nilagay ang Diyos. Nakasulat doon ang mga babala. Huwag ka lalapit sa aso, lumayo ka sa kanya, mag-iba ka ng direksyon. Kaya lang, may pagkakataon na hindi mo pinapansin ang babala sa iyo. Gumagala ka sa teritoryo ni Satan. Pumupunta ka sa lugar na kaya kanyang abutin. O kaya ang kamay mo, inaabot mo pa sa kanya. O kaya talagang naglalakad-lakad ka pa sa loob ng area ni Satan na kung saan ay kaya kanyang kontrolin at impluensyahan. Naglalaro ka sa apoy at hindi mo namamalayan na susunog ka na pala. Kaibigan, hindi ibig sabihin na hindi ka kayang protektahan ng Diyos sa mga temptation. Kaya lang, pwede mong i-reject ang kanyang protection kung hindi ka sumusunod sa kanyang mga warning sa iyo. At ito ang gustong sabihin ng Diyos sa iyo at sa akin, na ituro mo sa iyong mga anak ang sumunod at sila ay sasagana at iingatan sila ng Diyos. Naalala ko si William Booth na founder ng Salvation Army. Noong namatay ang kanyang tatay, ay napilitan siyang magtrabaho upang ang pamilya niya ay makasurvive. Siya ay nagtrabaho noon sa isang pawn shop. Kaya lang ay inaabot siya ng linggo ng madaling araw sa trabaho. At sabi niya, hindi ako pwedeng magtrabaho ng linggo dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaya kinausap niya ang kanyang boss kung pwede siyang umuwi na Sabado bago mag alas 12 ng gabi. Alam mo, pinapili siya ng boss. Kung tutuloy siya sa desisyon niya na umuwi, ay tatanggalin na siya sa trabaho. Alam mo, nagdesisyon si Booth na sumunod sa Diyos at magtiwala. Nung araw na yon ay napakahirap talaga ng trabaho at marami ang handang magtrabaho kahit ano pa ang sitwasyon. Kaya madaling palitan si Booth. Now, ito ang blessing. Ilang araw lang. Matapos siyang tanggalin ng boss, ay tinawagan siya ulit at ibinalik sa kanyang trabaho. Na-realize ng boss na nawalan siya ng napapagkatiwalaan na empleyado. At ang nangyari ay tanging si William Booth na empleyado lang ang pinayagan ng boss na umuwi pagsapit ng hating gabi na Sabado. Is God amazing? Yes. Kaibigan, kilalanin mo na ang nagliligtas sa iyo ay ang Diyos. Simulan mo sumunod at magtiwala sa Kanya. Observe His protective hand.